ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay habitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niyang langit at lupa, nilikha niyang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ng kanyang ngalan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti, naglaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay habitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyon nawang kagandahang loob ay mangunat sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo'y pinapatdumaya ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang magawa ng laman. Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasikiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingkit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay at pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo. Ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong.
Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang tulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na ang magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipadpad kung hangi umiihip. Sa taong matuwid ay ang Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa'king kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapu sa yerba buena, ang ruda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ng iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo ay ang tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo ng mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy ang pakikipag-usap at paghamon ni Jesus
sa mga Pariseo, sa mga eskriba at sa mga nagtuturo ng batas, sa mga taong tinaguriang reliyoso, mga taong sa mata ng marami ay makadiyos. Ngunit may hinihiling, may hamon si Jesus Nazareno para sa kanila. At ito'y hamon at hiling din sa ating lahat na nagsasabing tayo'y mga deboto, alagad, tagasunod ni Jesus Nazareno. Kahapon po, sabi ko, ang hamon ni Jesus Nazareno, ating paigtingin ang gawa, hindi lang ang gawi. Ang loob, hindi lang ang labas. Huwag lang yung nakagawian ang nagpapatakbo ng buhay natin. Huwag lang yung panglabas ang siyang magbubunsod sa atin. Sapagkat pag ganun daw ang nangyari, yung nakagawian, nakasanayan, wala tayong pinagkaiba sa robot. Wala tayong pinagkaiba sa mga parang tau-tauhan na gumagalaw na lang ng halos walang kamalayan. Huwag sanang dumating ang panahon na sa sobrang nakasanayan natin ang mga bagay-bagay, parang wala na sa sarili natin yung ginagawa natin. Siguro paminsan-minsan, maaring mangyari yun. At lahat nangyayari yun, lalo na kung paulit-ulit ang ginagawa natin. Pagising mo sa umaga, yung mga ginagawa mo, maligo ka, magsipilyo ka, magtimpla ka ng kape, magluto ka, buksan mo yung radyo o anuman. Sa paulit-ulit nating ginagawa, pagpasok mo sa opisina, sa trabaho, kung ano yung nakasanayan mong galawin, upuan, pakinggan, panoorin. Lahat tayo yung mga taong may ritual. Kahit sa simbahan, meron tayong nakagawian. Pagpasok nyo sa simbahan, hahaplos kayo doon sa krus, pupunta kayo sa biren, didipa tayo. Lahat tayo yung mga taong mahilig sa ritual. At ito yung gumagabay sa buhay natin. Sabi nga ni Jesus Nazareno, hindi naman masama yun. Tamang gawin yun. Huwag lang ninyong kaligtaan, gawin ang mga iba. Huwag lang nating kaligtaan yung dahilan ng ginagawa natin. Yung pakay ng ginagawa natin. Sapagkat sa bandang huli, sabi ko nga, kung mistulang para tayong robot na mechanical na lang ang ginagawa, walang buhay. Siguro nakapanood na kayo ng mga tinatawag nilang zombie. No? Yung zombie, di ba, pag napapanood nyo, gumagalaw, naglalakad, pero parang wala sa sarili nila. Kakain lang, mananakot, susunod, pero wala na yung kalooban nila. Walang buhay. Kaya nga't paalala ni San Pablo sa unang pagbasa, kung tayo'y para sa Diyos, tayo ay puspos ng Espiritu. At ano bang Espiritu? Ang Espiritu Santo ay ang prinsipyo ng buhay. Kaya nga't kung tayo'y sumusunod sa Diyos, sabi ni San Pablo, wala ito dapat sa buhay natin. Pangangalunya, karimar-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakainggit, paglalasing, at lahat ng mga masasamang bagay, sapagkat ito'y kumikitil sa buhay. Tayo ay sumusunod sa Diyos, puno ng buhay. At kapag tayo puno ng buhay, puno ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan,
katyagaan, kabaitan, at kabutihan. May buhay ba tayo? At tayo ba'y nagbibigay buhay? Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, ang sumusunod sa poon, sa liwanag hahantong. Liwanag at buhay. Nagkakaroon tayo ng liwanag at buhay, nagbibigay tayo ng liwanag at buhay kung tayo'y para sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin, na yung ating pagiging deboto, yung ating pagiging paladasalin, yung paglapit natin sa poong Nazareno, tulungan tayong matuklasan ang buhay at liwanag. At kung tunay tayong puspos ng Espiritu Santo, ng buhay at liwanag, tayo din ay nagbibigay buhay at liwanag. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, kayong mga Pariseo, mga panlabas, maganda ang labas, para mga nicho, bulok sa loob, walang buhay sa loob. Pwede tayong gumagalaw, pwede tayong parang malakas, pwede nga tayong parang sumisigaw pa, pero walang kabuhay-buhay ang kalooban. Ang tunay na deboto, ang kalooban niya'y puspos ng buhay at liwanag. Kung kinakain pa rin tayo ng kasalanan, kung iba pa rin ang buhay natin sa labas, sa nangyayari sa simbahan, kung kakaiba pa rin ang ugali natin sa harap ng Nazareno at sa harap ng kapwa natin, kailangan pa natin lubos na tumawag sa Espiritu Santo upang ang kanyang liwanag at buhay ay mapasa atin. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Nawa tayong lahat tunay na sumunod sa Diyos sa loob at sa labas upang sa gayoy ang liwanag at buhay mag-umpisa sa atin at makarating din sa ating kapwa. Sitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, nagsasama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan. Umaasang pakinggan niya ang ating mga kahilingan. Ang ating tugon, Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsumikap na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso,
Pakinggan mo ang mga itinitubok nito. Ang mga lumisan na sa buhay na ito'y naway masihan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitubok nito. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahangin sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingam at kagandahang loob, ang tao'y nilikhamot, pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinagmumulan ng liwanag at buhay. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Opoon ang lahat kong lihim, ay tiyak mong nalalaman ang lahat ng gawain ko. Sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip, kahit ikaw ay malayo. Batid mo ang aking isip. Ako'y iyong makikita, gumagawa o hindi man ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umimik, iyong aking sasabihin. Alam mo nang lahat yun, lahat ay hindi malilihim. Alam mo nang lahat yun, lahat ay hindi malilihim. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre po ito ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin
magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na makadiyos at sumusunod kay Jesus Nazareno ay taimtim at tapat. Sila ay daluyan ng liwanag at buhay sa mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo taglayang buhay ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inuupo ka namin, parang mo ang aming buhay at kalikasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati